Hello, good morning po sa lahat ng mga amiga ko po. Of course, sa aking mga followers ko po. Lalo na sa mga followers ko po sa foreign countries, sa India at sa Sri Lanka, Indonesia. Thank you to all my dear. Siyempre naman sa Pilipinas po, thank you to all of you. Mag-ingat, take care everyone po. Good morning again po. O good afternoon, good evening, o sa aman kayong sulok sa ating mundo po. So again, thank you again sa inyong lahat. Mag-ingat, God bless everyone po. So, ang topic natin ngayon ay siyempre of course, sa walang sawang problema ng what we call in the Philippines is number one po sa Talamak na Ghost Project po. So, kung hindi nyo alam, what is a Ghost Project, yan po tatawag na project is nothing dahil nga budget is released tapos walang project sa buwatan yan. That is big syndicate in the Philippines regarding po sa Ghost Project po dahil na-release ang budget without project. So malupit, the Philippines is malupit po. Tama, garapal ang corruption po sa Pilipinas po. Napakarami po kung natatandaan nyo kung sinabi ni Bongbong napadami na pala ng project na ghost projects lalo na sa Bulacan, Mindoro po. Yan po ang ghost project po. So, siyempre of course naman, sa buwatan yan sa mga engineer, contractor, congressman po. Kaya di basta-basta makomplete yan kung kulang na isa sa grupo ng tatlo yan. Of course po, sa undersecretary, sa DPWH po, siyempre of course, ang head niyan dapat may alam din. Siya ang pinakapamuno ng DPWH tapos sabihin na wala siya alam na kamera po. Sa ngayon pumunta ng Taiwan, may balita going to another country. Yan po si dating Secretary Bunuan po. Palabas ng bansa kung kailan babalik po. Kahapon yata na umalis yun. Yan po ang problema sa Pilipinas. So, sa regarding nga sa confidential fund ng Pilipinas, napakaraming pera. Dahil nga sa what I call confidential fund na controversial sa BP Sara na hindi pala 30 ay nagkagulo dahil sa paggasto ng 125 million and 11 days. So papaano naman yung sa presidente po? 12.45 million po a day. Baka hindi nyo alam, walang sawang balita, 303 million po per month. So, magkano isang taon? Malupit po. 4.5 billion po ang isang taon ng kumpinsan ng Marcos Philippine President. Malupit no? Napakaraming pera. Plus, per counter project, napakadami, garapal na korupsyon. So, dito tayo kay Congresswoman Dilema. Kay bibigyan ng election si BP Sara kaya sa iyang budget po para bigyan ng eleksyon ang ating presidente regarding sa budget niya. Eto, pakinggan natin. Kayo na magkomento sa balita nito. Siyempre, sana ay maganda ang comment niyo. Tapos, of course, don't forget to like, to share po. At least yung hindi pa nakita, nakapanood sa channel ko po, Problem Vlogger, Jimmy Vlog, ay mapanood po niya. Ito, let's listen. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayo Arrogance mga daw. magulang na tinatapik at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Inalmahan naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang ginawang amendment ng House Majority. Aniya, taon-taon na umano ang pagbabawas sa budget ng OVP mula sa 2024 at 2025 budgets at maaari nang maapektuhan ang mga operasyon. Yan po ang problema dahil nga ang balita kung natatandaan nyo ang last what you call sa pag-discover sa insertion ng budget. Ang naka-discover po ay si Congresswoman District 3 ng Davao. Congresswoman Ungab po, siya po naka-discover ng insertion ng
to puro 1 billion po na insertion sa budget po. So ganyan po katalamak ang problema. Ngayon sinabi pa na fake news ang ginawa ni Congressman Ungab po. So ganyan po, hindi pa nasolbad ang what you call kung sinabi ni Congressman Ungab District 3 Davao nga insertion to 1 billion. Hindi pa nasolbad. So, nandito na naman tayo sa pagsulbad ng Ghost Project Philippines dengan Talamak Grapal po. Kaya Ghost Project, so alam na niyo kung anong Ghost Project, nothing. Yan po ang problema ngayon. So, paano nasulbad yan? Siyempre, alam yan kung sino-sino ang mga dapat managot. Kaya problema ngayon sa Philippines po. Kaya Talamak nga problema. So again, thank you po sa inyong lahat. Mag-ingat po. God bless. So sana ay nakagusto kayo sa aking balitang Pobreng Vlogger po, Gio Vlog, what it called, at TV po. Don't forget to like, to share po sa aking mga gawang vlog po kasi medyo magandang balita. At least yung hindi pa nakita, napanood sa vlog ko po, na-share ninyo. Yan po, ang dayang pira pala sa Pilipinas po. 1 billion budget po sa flood control pro. Nasaan napunta po? Napunta po sa bulsa yata. Direct to packet po. Again, thank you everyone. Magbabay na lang po ako. Mag-ingat po lagi everyone. God bless everyone. Bye-bye po. Good morning again.